tayong bigyan ng reaksyon na video courtesy ng Sa Iyong Araw. Itong medyo masalimuot na pagpalit-palit, swapping-swapping ng posisyon itong Davao Dynasty ng mga Duterte, galing sa pinakabata, sa apo, sa lulo at sa anak, ay nagsaswap ang kanilang mga posisyon dahil nga sa absensya or walang presensya ni Digong dahil nakulong nga sa daig. Kaya narito ang video courtesy ng Sa Iyong Araw, atin panoorin. Ano ngayon ang nangyayari sa Davao City? Nakakagulat. Congratulations, Mayor Sebastian Baste Duterte. Pero teka, ang nanalo ay ang dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero bakit si Baste ang magiging mayor? At ano ito, ang Vice Mayor Rodrigo Duterte? Nakakagulat. Bakit? Tila bumaliktad. Halimbawa manalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi pumayag ang The Hague na manumpa. Paano yon? Sa ating pong batas, sa ating pong rules, hanggat walang order to suspend proclamation, yung isang kandidato na may kahit may kaso ay mapoproklama po, Ma'am Karen. Alvin, alam natin lahat na patuloy na nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. So kung sakali, assuming in the eventuality na manalo si dating Pangulong Duterte sa pag-aalkalde ng Davao City, automatic na ang Vice Mayor ang siyang magiging tatayong alkalde ng lungsod na ito. So ito mga kababayan, ang batas ng COMELEC na of course kung wala o nadisgrasya ang mayor na nahalal, ay otomatikong Vice Mayor. So tama diyan, si Baste ang Vice Mayor, so automatic siyang papalit. Ngayon ang problema diyan ay sino ang magiging Vice Mayor? 'Di ba? Oh, ngayon ang itinuro nila na magiging Vice Mayor ay ang apo ni Digong na tinatawag na si Rigo. At si Baste na ngayon ang magiging mayor kahit na wala pang proklamasyon dahil nga nandun si Digong sa dahig. Kaya medyo masalimuot ito mga kababayan. Sa District 2 ay ganun din ang nangyari. Lahat Duterte, District 1 lahat Duterte. Meron tayong balikan dito itong mga kandidato. Kaya pala natalo si Nograles dito. Ito paano hindi matalo si Nograles? May pinatakbo ang mga Duterte na mga dami. Itong Quintin, Acosta, Bunguyan, Militar, Ibuyan, Ocampo, Librado. Hindi yan mga na politiko eh. Hindi yan yung mga matunog na politiko sa Davao. Pero tingnan nyo ang mga wala namang ibang lalaban dyan sa Davao talaga, kundi mga Nograles. Takot lahat dyan eh. So itong mga itong ginamit, itong 8, ang lalaki pa naman ng mga boto. Kaya nga yung boto ni Nograles ay lumiit dahil gumamit sila ng mga dami. Ito, merong 7. So yung boto na mapunta dapat kay Nograles, yun yung naguguluhan ng mga ulo, mga undecided, napunta sa sa ibang tao, di ba? Ang mga kamag-anak nito ay bumoto sa kanila, ang mga kaibigan, kaya nagkahati-hati ang taga Davao District 1. Kaya ang boto ni Digong ay 192 at ang kay Nograles ay mas mababa pa sa 130 kasi pang lang si Nograles dito, wala nga sa top 8 eh. Napaka-imposible. Sa survey kasi si Nograles ang mataas kay Digong eh, sa pagiging mayor. Sa survey yun yun ay 2 survey na palaging ahead o nasa itaas si Nograles. Pero nagtaka tayo sa pagdating na sa halalan ay nagiging baliktad ang resulta. Kaya itong mga survey ay, kung totoo man yan, ang survey, ibig sabihin kung ang survey ay totoo, so ang meaning niyan ay merong sabuatan sa di ba? Or
meron silang ginawa na shortcut para lalabas na lahat Duterte manalo. Di ba? Madali lang naman yan. Tawagan mo lang yung kumilik dyan, di ba? Dilat-dilatan mo ng mata mo, siyempre matakot na yun. At merong mga, di ba, mga hearing na yung mga machine na yan ay pwedeng i-program kung sino yung manalo. Yung resibo mo ay iba sa isang resibo na ibibigay sa iyo. Merong pangalawang resibo, yun daw yun. Kaya magulo. Akala mo yung binoto mo na pangalan, yun yung tumatak doon sa doon sa machine, pero hindi pala. Kasi nakaprogram na. So ito yung dahilan natalo si Nograles, marami palang ginamit na na dami. Kaya nagkaganon. Pala maglipat ng Okay, so patuloy tayo kay sa iyong araw. Inaliktad ang mundo. Ah. Panalo si Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City. Panalo rin si Baste Duterte bilang vice mayor. Pero may malaking pero sa kwentong ito. Kung si Rodrigo Duterte ang mayor at si Baste ang vice mayor, bakit si Baste ang magiging mayor? At kung si Baste ang mayor, sino ang magiging vice mayor? At baka mabigla ka kaibigan, ang pangalan na magiging vice mayor ay Rodrigo Duterte. Hold tight, baka sa dulo ng artikel na ito mapapatanong ka, nagkabaliktad na ba ang lahat? Oo, panalo si Mayor Rodrigo Duterte pero nakakulong. March 2025, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naaresto at dinala sa The Hague, Netherlands para humarap sa kaso sa International Criminal Court. Habang ginaganap ang halalan, wala siya sa bansa. Pero kahit wala, nanalo pa rin siya bilang mayor ng Davao City. Therefore, sabi ng COMELEC, we can proclaim him in absentia. Pero may problema, hindi pa siya nakakapanumpa sa tungkulin. Walang oath of office, walang formal na pag-upo. Kaya may kailangang umakto bilang mayor. Enter, acting mayor, Baste Duterte. Ang vice mayor-elect na si Baste Duterte, anak ni Tatay Digong, ang ngayon ay magiging acting mayor ng Davao. Kasi nga sa batas, kung di makaupo ang elected mayor at kung wala naman ang mayor sa Davao, ang vice mayor ang siyang aakto bilang mayor. Pero kung si Baste ang acting mayor, ibig sabihin may bakante na naman ang vice mayor seat. Therefore, kailangan ng acting vice mayor. Pero sino? Aba, Rodrigo Duterte rin? Enter, Rodrigo Rigo Duterte II, apo ni Digong, anak ni Congressman Paulo Duterte, bagitong politiko, nanalo bilang number 1 councilor. Ito mga kababayan kahit dito sa amin ay mayroong political dynasty. Dalawa rin. Tagais sila na political dynasty at ang isa ay sa mainland political dynasty, which is lang yun, parang swapping lang. Ngayong taon na ito ay sa kabila ang manalo, and then next year ay sa kabila na naman. Ganun lang, parang siso lang ang nangyayari dito sa amin. Ngayon dito sa Pilipinas, pagbasihan natin ay sa buong Mindanao, itong mga Duterte talaga ang nakaplano na yung political dynasty nila, stable at gumagamit ng ng lahat ng paraan para mapanatili yung kanilang power sa panggobyerno. Ngayon itong Rodrigo Rigo Duterte, apo ni Digong, ay bagito pa nga first time sumalang sa politika, panalo ka agad. Siyempre, merong backup, malaking backup Kaya panalo kasi ginagastusan, di ba? Ganun lang naman. Dito sa amin may bumibili na 12,000 per head ng boto para lang manalo. Grabe. Kaya itong sa mga Duterte, 2nd District, 1st District of Davao, lahat Duterte Talagang dynasty. Ngayon sabi ni Sarah, hindi daw masama ang dynasty basta naglingkod daw sa bayan. Kahit na naglingkod kayo sa bayan, basta't dynasty kayo, ang masama kasi diyan kasi pwedeng mag-usap-usap lang sa lamesa habang kumakain, di ba?
mag-usap-usap ng anong gagawin, yun yung mahirap. Kasi walang nag-object kasi pareho kayo ng dugo. Kahit na maganda ang ginagawa nyo. Kasi sa mata ng iba, sa mata ng oposisyon, ay favoritism na yan kasi dynasty. Pareho ang takbo ng inyong utak in unison. So kung gusto nyong magkurakot sa pundo, ay makurakot nyo dahil dynasty nga. Kayo lahat ang humahawak. Kaya hindi maganda ang dynasty in general, in overall. Hindi talaga maganda ang dynasty na panggobyerno. Parang bumalik tayo diyan sa monarchy, 'di ba? Yung ang gobyerno ay yung mga hari at reyna, 'di ba? Parang ganun yung mangyari sa Pilipinas niyan. Walang demokrasya. Kaya kahit na mabait yan na dynasty, dapat ipagbawal talaga yan. Ngayon, bakit hindi magagawa ng batas diyan ang Kongreso, ang Senado sa dynasty? Bakit nga ba? Dahil sa sila din ay nagkikinabang sa dynasty. Karamihan din, 'di ba, sa Luzon. Ang mga Marcos ay kunti lang ang di ba? Kunti lang ang kanilang mga membro sa pamilya. Hindi kagaya kina Digong na lahat na lamang. Grabe. Meron ding mga dinastiya sa iba't ibang lugar na hindi natin alam. Kaya dapat nang gumawa na ng batas na hindi pwedeng dubli-dubli sa pamilya ang magserbisyo. So dapat pagkatapos ng isa, tsaka papalit yung isa. Pagkatapos ng termino, hindi yung sabay-sabay. Grabe naman yan. Kung may pirmahan pala na project, di ba? Hindi pasado ka agad dahil lahat kakuntsaba. So masama talaga ang dynasty. In overall, in general, hindi yan maganda. Kahit na mga mabait yan na tao, hindi maganda sa mata ng oposisyon. Kaya kailangan para fair, ay dapat walang dynasty. Yun ang sa tingin ko. Mga kababayan, ano sa tingin nyo? Maganda ba ang dynasty? O hindi? Alright? So balik tayo sa iyong araw. At sa batas, kapag may bakanting vice mayor at acting mayor ang nakaupo at number 1 councilor ang siya magiging acting vice mayor. Kaya ngayon, Mayor Rodrigo Duterte elected pero hindi makaupo dahil siya ay nasa The Hague. Kaya naman ang acting mayor ay walang iba kundi si Baste Duterte, ang vice mayor elect, at ang acting vice mayor si Rigo Duterte o Rodrigo Duterte II, councilor number 1. Naguguluhan ka ba? Hindi ka nag-iisa. Destiny o dynasty? Hindi na bago ang ganitong eksena sa Davao, kaibigan. 34 out of 37 years Duterte ang mayor. Ngayon, 3 Duterte na agad ang may hawak ng mga posisyon: mayor, vice mayor at councilor. Therefore, ang tanong, dinacrash pa ba o dynasty na to? Pero para sa mga Davaoenos, walang ibang pwedeng magdala sa lungsod kundi ang Duterte. Tanggap, sanay, sumasabay. Pero para sa ilan, bakit parang adli na ang Duterte sa gobyerno? Kung napanood mo ito kaibigan ng buo, di mo na mamalayan kasi sunod-sunod na ang twist. Panalo si Rodrigo Duterte bilang mayor pero hindi siya makaupo. Therefore, si Baste ang acting mayor pero walang vice mayor. Therefore, si Rigo Rodrigo Duterte II ang acting vice mayor. 3 Duterte, 3 antas ng kapangyarihan, isang lungsod, isang apelyido. Ayan, so ano sa palagay niyo mga kababayan? May demokrasya pa ba yan? Demokrasya pa ba yan? 3. Rodrigo Lolo, Rodrigo Apo, Sebastian anak. Di ba ang sagwa naman tingnan yan? Sobrang dynastiya. Itong isa nga, bagitong-bagito, first time sumabak Tapos vice mayor kaagad. Ano bang klaseng mga tao diyan sa Davao? Wala na kayong demokrasya diyan kung ganyan. 37 years na pala hinahawakan ni Digong ang Davao Sobra pa sa panahon na hinawakan ni Apo Lakay. 20 years ang pagiging presidente ni Apo Lakay Tapos yung mga tao galit na. Dito kay Digong, 37 years pala hinawakan ng Davao na mayor Tapos yung mga tao okay lang sa Davao, hindi naman siguro. Hindi naman ganun katurpi ang mga taga Davao na lahat sila makadigong.
Kasi may ginawa talagang masama si Digong eh. Yung sa tukhang, balikan natin yun, di ba? Sa buong Davao, 3,000 daw ang tinukhang. Inasana yung pamilya ng natukhang. Baka bumoto pa rin kay Digong yung mga pamilya ng natukhang, di ba? Kasi sa 37 years, ay parang nabudol-budol na yung utak nila. Wala na silang nakita kundi Digong Duterte. Maraming magagaling na ano dyan na pwedeng kumandidato. Kaya nga lang takot. Takot dito sa ano ni Digong. Mga death squad, di ba? Yung Angel of Death Squad, DDS. Takot ang mga ano dyan. Kaya yung mga magagaling na mayayaman dyan ay hindi kumakandidato. Kaya yan ang katotohanan yan. Ang mga Pilipino ay madaling magsawa. Ay hindi pwedeng 30 years hawakan ng isang pamilya lang ang Davao. Di ba? Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Eh kung ano lang yan, mga totoong mabait, ay baka pwede, di ba? Pero hindi. Sa mga ugali ay hindi maganda. Kaya dito na lang tayo magtapos mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Pag-comment sa inyong masasabi dito. Ito ba'y destiny? O ito ba'y totoong dynasty ng mga Duterte? Kasi alam nila na malapit na ang araw ni Rodrigo Digong. Kaya ito tinitraining ng apo. Diba? So itong apo magiging mayor na naman ito sa susunod na panahon. Kung wala na si Baste, ay itong apo. Diba? So lahat na lamang sila dyan hahawak sa pwesto ng pagkamayor. Paano na yung ibang tao? Hindi na ba pwedeng maging mayor? Diba? So destiny o dynasty? Yan ang ating ikomento, mga kababayan.